Okay, so ibigay na po ng panahon sa ating professor. Okay, magandang ano na ba ngayon? Patanghali sa inyong lahat, mga kapatid. At congrats doon sa ating nagdaang kasiyahan, ano po. Yan, at maganda yung tinatalakay po ninyo kanina, no? So, Doc, andito, Doc Raha? Yes, yes. Oo. Ano po ang subject pala kung ngayon? Ganun pa rin? Po, apologetics pa rin hanggang Okay. December. Oo. Okay, so medyo pag-anuhan nyo lang ako ha, kasi ako hinihingal na naman. Naatake na naman ako ng hika eh. Okay, Dahan-dahan lang, so, Prof. oo. alalay lang tayo ngayon. Okay, so mga kapatid, meron ba kayong gusto nating talakayin? Huwag na yung pinagdidebatihan ninyo ha. Kasi subject yata yan eh. Yung prof, Sige yung po. counter attack sa law. Subject nyo ni ano yan eh. Yan ba yung napapakinggan ko kanina? Oh. Pag yan ang tinalakay natin, wala na. Wala nang ano tawag dyan. Para meron kaming may sagot. Excitement. Wala nang suspense. Oo, hindi na maso-suspense. So, wala na suspense. O sige, kukuha na lang ako dito sa ano. Ito'y controversial din ito. Familiar kayo sa ating ano, no? Teka ha, tignan ko muna ha. Familiar kayo sa ating pathfindering ano, mga kapatid? Yes po. Yes Po. po, Doc. Kasi kaya ako natatanong yan, meron ding pinagdidibatihan po dyan na ginamit ang ibang pananampalataya para pamalian ang ating pananampalataya. Alin ito? Tingnan ko ha, sana maipasok ko dito sa ating ano. Dito sa aking... Yan, nakikita nyo? Yes po, Prof. Yan, yung patungkol sa dinosaur. Debating ano ito, kaya lang hindi lang masyado siya na tawag dito na-emphasize sa social media. Pero sa ngayon, ito ang tinutulig doon sa Debaters Convention Group ng ilan-ilan, hindi pa naman lahat. No? At pansamantala, natigil nga ito. No? Dahil nasasagot na natin doon sa closed door. Meron ba ditong member ng Debaters Convention Group? Ako, Doc. Ako, Prof. Sino nga ito? Si... Ito ya. Ay, oo. Ang dami nyo kasi hindi nag-ano eh. Oo. So, may mga closed door meeting dyan na kamakailan lang ay napasalang ako dyan. Isa yan sa nabanggit nila, naalala ko lang ngayon. Kasi sa ating pathfindering, yan ay kasama sa ating mga patches. Pagkatapos, siyempre, pagkasama sa patches, ibig sabihin yan ay may pag-aaral tayo tungkol dito. At pagkatapos doon sa Amazing Facts ng yung Dinosaur and Advent Advent View, sinasang-ayunan natin ang pagkakaroon ng dinosaurs.
Yan. So dito, bibigay ko muna sa inyo ang ilang time. Ano ang pananaw ninyo dito sa dinosaurs? Ito ba ay totoong nag-exist? Ito ba ay isa lamang fiction? Ano ang inyo pong masasabi? Tapos Para sa mamaya akin, itatalakayin ko ito. Sige po. Prof, Ah, sa akin totoo yan. Marami nga exist pa rin ngayon. baka ibang dinosaur yung tinutukoy mo ha. Yung iba po, ano sa palagay ninyo yan? Po. Yes Po. po. Go ahead. Um, may idea po ako dyan. Although, ano po, ganito po kasi, di ba po yung mga tao nung panahon before the flood, umaabot po sila ng mga 900 years old, Mm-mm. 700 years old, 100 years po yung edad nila. Mm. Kung ngayon po sa science po natin, 'di ba meron po tayong mga studies ng mga GMOs, mga scientific studies, Mm. and sa tingin ko po through ah tawag dito, yung trial and error, Mm. pinag-istadihan po nila yung mga genes na yan, genetics na yan. So sa haba po ng edad nila, pwede talaga nilang ma-perfect yon. Pwede talaga silang mag-create ng other kind of animals aside from the originally created by God. Yun po yung sa tingin ko. Kasi kung ngayon po, yung mga scientist po natin, nakakagawa po sila ng mga kung ano-anong mga uh, um, hybrid animals or products galing doon sa original. So how much more po yung beforehand na hindi hamak na mas matalino sila, mas mahaba ang buhay nila, mas marami silang idea. Kaya sa tingin ko po talaga posibleng makakapag-create po sila ng another creature aside from the originally created. Okay, so ibig nyo sabihin, bago ko ibigay kay Ryojiri, tama ba yan? Rewel, si Rewel pala ito? Rewel at kay Alpha, ibig nyo pong sabihin para sa inyo, ang dinosaurs ay isa lamang kinreate ng tao. No? Tama po ba? Sa larangan ng GMO, parang ganon? Pwede po, pwede. Maaari pong Oo. ganun. Thank you, kapatid na Alpha. Kay kapatid na Jury. Rewel, nagtataas ng kamay si Nunez. Wala? Ako po, Doc Go ahead, go ahead. Camacho. Sige po. Oo. Wala pong maling Ang sagot aking- dito ha. Oo. Tungkol po sa mga dinosaurs, akin pong review ang mga komentary ng ating pong propetesa doon po sa panahon ng antediluvian world, before antediluvian world. Meron po akong mababasa dito po sa sulat ng ating propetesa, nasa 1 SP, 1 Spirit of Prophecy, volume 1, 78, paragraph 2, na isa po sa dahilan na nagkaroon ng flood, hindi isa sa dahilan maliban sa kasamaan ng tao na nagsisi ang Diyos, ay dahil din po doon sa amalgamation. Na amalgamation, katulad din to sa binanggit ni Sister na GMO, genetic modified organism, ay kung hahayaan daw ng Diyos na magkaroon ng amalgamation of man and beast, ay mauubos daw po yung creation, yung created by God sa creation. Ibig sabihin, kasi mga ano siya man-made. Ibig sabihin, para siyang clone or ano pang tawag doon. Sabi po rito, babasahin ko po, dito po sa Spirit of Prophecy, volume, book 1, page 78, paragraph 2. Sabi rito, every species of animals which God had created was preserved in the ark. So lahat lang ng create niya sa creation nandoon sa arka.
the confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the flood. Since the flood, there was been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of the species of animals and in certain races of men. So kung papatuloyin pa po natin yung basa, sa flood, isinakay ng Diyos ang lahat ng create niya kasama yung tao. Yung mga result ng amalgamation, kasama doon yung mga makikita ating mga buto sa mga research na mga malaking buto, kapag hindi daw yung namatay sa flood, mauubos daw yung create niya. So, sa akin namang opinion, kasama talaga doon yung dinosaurs kasi makikita mo sa mga pag-aaral, mayroong malalaking buto, may mga higante, may iba't ibang hayop. So kasama yon sa na-destroy doon sa antediluvian world sa panahon ng flood. Yun po yung aking opinion doon. Salamat po. Okay, so sinasabi niyo po na ang dinosaurs ay bunga ng amalgamations. Tama po, no? At Yes. oo, yung ginamit ninyo, yan nasa screen, yung spiritual gift, volume 3, page 75. Okay? Yes po. Oo. Sige, mamaya talakayin natin yung amalgamation. Kung kasama nga ba rito sa pinag-uusapan ang dinosaurs. Okay? Kasi may nakalagay, ano? Nilagyan ko nga ng pula eh. Yan, no? Since the flood, there has been amalgamation of man and beast. Yan, no? So, mamaya din talakayin natin yan. Bigyan pa natin ng comments ang iba. Ano? Si Chaplain 158. Hindi po yung pangalan na nakikita ko rito eh. Sige po, sino po yung may idea? Christopher. Yes, go ahead. Hello po. Okay. Actually, Doc, nagkaroon lang din po ako ng idea. Siguro with all due respect po do sa ating isang kapatid na tumalikod, si Doc Obidos, kasi po na-invite po siya dito sa amin, dito po sa Isabela. At kami po ay dumalo, nakilala ko rin po si Doc Obidos. At siya po yung parang nagpaliwanag tungkol po dito sa mga dinosaurs. Tinalakay na niya. Oh. Parang nakuha ko rin po yung reference na kahit po sa sulat po sa Job ay may binabanggit po doon. Sabi po sa Job 40, kung titingnan po natin 15 to 24, ay may binabanggit po doon na sa verse 15 na behemoth. Tama po, behemoth. Opo, ayat sabi po dito, kung titingnan po natin ay para daw po siyang Apatosaurus, Brontosaurus, na ang kanyang laki daw po ay nasa 66.5 feet and 20.3 meters. So kaya po nagkaroon din po ako ng idea, Doc, na meron pala talagang dinosaurs nung unang panahon. So yun lang po yung additional ko, Doc. Okay, thank you. So, yan, no? Itong isyung ito, pag titignan mo parang maliit lang siya, parang wala siyang, hindi siya masyadong importance, no? Pero kapag wala tayong background dito, at ito ay naisa lang at maging debatable, mahirapan din tayong solusyonan ito. Ano? Kaya tama lang din siguro, pagkakataon na to, mabigyan natin ito ng pansin, no? Before that, bago tayo tumungo na roon sa dinosaurs, gusto kong sagasaan muna natin itong amalgamations. Kasi itong amalgamation, ginagamit din ito ng ibang pananampalataya.
para tawag dito, para sirain yung paniniwala ni kapatid na White. Kasi para sa kanila nga, pag sinabing amalgamation, ito yung pagsasanib, pagsisex intercourse ng hayop at ng tao. At ang naging bunga, karimari-marim at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yan yung gusto nilang ipakita. At sinasabi nila, dahil dito sa amalgamation ng kapatid na Ellen White, talagang si Ellen White ay mayroong sira ang ulo. Kasi, ang isang matinong tao, hindi mag-iisip ng tungkol sa amalgamation. Dahil kahit kailan, ang tao at ang hayop hindi pwedeng magkaroon o hindi pwedeng pag nagtalik sila, hindi pwedeng mabuo dahil magkaiba sila ng components ng mga cells. Hindi sila magtatagpo. Kaya itong amalgamation ng kapatid na Ellen White ay hindi totoo, at dahil hindi ito totoo, hindi tunay na propeta si kapatid na Ellen White. Yan. At ang isa nga sa ginagamit nila diyan, itong nasa Spiritual Gift, Volume 3, page 64. But if there was one sin above another, which called for the destruction of the race by the flood, it was the base crime of amalgamation of man and beast, which defaced the image of God and caused confusions everywhere. Ito yung hinuhugot nilang mga sitas kay kapatid na White. Kasama na rin ito, yung volume 3, page 75 ng Spiritual Gift. Yung binasa sa ating kanina, no? Ng ating kapatid. Ngayon, ang tanong, talaga bang yung pinag-uusapan ditong amalgamation ay yung pagsasanib ng species ng tao doon sa beast? Ito ba yung pinag-uusapang amalgamation dito? At yung bang amalgamation na binabanggit dito, kasama ba itong ating tinatalakay na dinosaurs? Yan. Okay? So, pagka bumalik tayo, pagka tinignan natin yung mga dictionaries ng mga sinaunang panahon, yung amalgamation na salita, ginagamit na noong araw pa. Halimbawa, dito sa The Century Dictionary ng 1899 edition, sabi dito, amalgamation, ito yung the mixing or blending of different things, especially of races. Yan, ito yung paliwanag ng mga 1889 dictionary. Sa isa pang dictionary, Funk and Wagnall's New Standard Dictionary ng 1949, amalgamation, sabi rito, amalgamate, to form into a compound by mixing or blending, unite, combine, as to amalgamate the diverse races, used especially in the southern United States, of marriage between white and black persons. So makikita na natin, unti-unti nang lumalabas yung liwanag ng kahulugan ng salitang amalgamation na ginamit ng kapatid na Ellen White. Dito pa, sa A Dictionary of American English, ito ay Oxford University Press, Volume 4, 1939 to 1944. Amalgamate, in general sense, of a person's
To combine or paano ba binabasa dito? Please, pabasa ka po. Hindi ko mababasa eh. Qualis ba yan? Qualis po, qualis. Oo, qualis, ano? Especially by intermarriage. Yan. Sa isa pang dictionary, amalgamate is universally applied in the United States to the mixing of the black and white races. Dagdag pa, amalgamation 70-75 in general sense, the fusions of the white and black races by intermarriage. So lumalabas yung amalgamation na term na ginagamit ng kapatid na Ellen White ay hindi bumabagtas doon sa kaisipan ng pagsasanib ng species ng tao at ng species ng mga hayop. Kundi ang tinutukoy dito ng amalgamation ay tumutukoy sa kapwa-tao. Halimbawa, yung white American tsaka black American, pag yan ay nag-unite, amalgamation na rin ang tawag doon. Yan, ang mga sinaunang mga dictionary. Bakit tayo bumabalik sa mga sinaunang dictionary? Bakit hindi yung makabagong dictionary tinitingnan natin? Kasi yung term na ginamit ni Mrs. White, ang kahulugan ay kahulugan sa panahon niya noon. Kung paano nila inuunawa yung salitang amalgamation. Ano ho? Yan. Dito sa http whitestate.org, sabi rito, we believe that the meaning of the key phrase in question is found by understanding it to read amalgamation of man and close and open of beast. Thus, the passage would be speaking of the amalgamation of different races of mankind and the amalgamation of different races of animals. The grammatical construction and common usage permit us to understand of as being implied. So, yun palang amalgamation na term na ginagamit ng kapatid na Ellen White, ito ay tumutukoy lamang sa kaparehong species o races. Pag sa tao kinapit, ang ibig lang sabihin nito ay magkaibang lahi lamang ng tao. Ito yung sinasabi natin doon sa aklat ng Genesis chapter 6, yung nakipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang tawag doon, amalgamation. Yeah, kasi parehong tao ang magkaiba lang sila, anak ng Diyos, yung anak ng Diyos diyan, mga anak yan ni Seth, sa linya ni Seth. Tapos yung yung mga anak ng tao, ito naman yung mga nasa pangkati ni Cain ba yan? Mga makasalanan. Yun. Nang sila ay nag-intermarriage, amalgamation ang tawag dito. Yan. Kaya hindi tumutukoy yung amalgamation doon sa tao, tapos Hayop. sa hayop. Oo. Hindi siya doon tumutukoy. No? Kasi maliwanag sa Biblia na nang ginawa ng Diyos ang lahat ng may buhay. Ito ay ginawa ng Diyos ayon sa kanilang mga uri. Talagang hindi magkakaroon ng magandang resulta, hindi talaga mabubuo yung similya ng tao, ilalagay sa similya ng hayop, hindi magkauri talaga yon. Kaya hindi naman yun ang tinutukoy ng kapatid na Ellen White. So sa pagkataong ito, bumabagsak sila doon sa term ng amalgamation na kahulugan sa panahon ng ating pong kapatid ni White kung paano nila ginagamit.
Ayan, no? So, yan po yung ating balik pag-aaral tungkol sa term na amalgamation. Okay? May tanong po kayo muna dyan sa amalgamation or karagdagan? Hello, dyan pa kayo? Wala na daw. Paano Oo. natulog, Prof? Tulog. Patuloy lang daw, patuloy. Oo. So, I think, nasalo natin, at makakadagdag sa atin yon pag sinabi palang amalgamation, mali yung iniisip ng mga born again, na kanilang pinangbabato sa atin, no? Kaya kapatid na Ellen White, naniniwala tayo, talagang ginamit ng ating Panginoon para makita natin yung mga bagay na dapat pa nating makita at maunawaan. Okay, so tuloy tayo rito sa ating pinapaksa, no? Yung dinosaurs, yan. Sa iba't ibang mga series ng mga pelikula, lagi nating nakikita, no? Yung mga iba't ibang itsura ng dinosaurs, di ba? Doon nga sa ating Adventist view, di ba? Doon na sinulat pinangunahan ni David Reed. Yan. So makita ninyo diyan sa ating slides. Nasa magazine din yung dinosaurs. At doon sa isa pa nating The Ministry magazine, andun din yung mga fossils ng dinosaurs na kanilang pinicturan at inaaralan, ano? Sabi dito, more than any other subject, dinosaurs are used to promote the idea of evolution. Most museum, media, and schools proclaim that dinosaurs died millions of years ago. They teach that the birds in your backyard are actually descendant of dinosaurs. Ito yung lagi nating yung laging inaano sa atin in-inject, no? Na ipinapakita nila na ang dinosaurs ay umiiral na billion of years, no? Million of years. At itinuturo nga ito sa ating mga school, di ba? Sa science. At sa science din, kung bakit sila nawala, bunga rin ng evolutions. Yan, no? Bunga rin ito ng evolution. Yung iba nga, naniniwala, kaya sila nawala kasi dumaan yung Big Bang theories. Na dati, buo daw ang maraming klase kasi ang kwento ng Big Bang theory. Mayroong Big Bang theory na mayroon ng buo, pagkatapos, kasama doon ng mga dinosaurs, nang ito ay nagdikit sa kapwa niya stars, sumabog ang mga ito. At nawala na itong mga dinosaurs. Tapos yung mga kapiraso ng mga sumabog na yon, nabuo din bilang isang daigdig. Maraming mga kwento, maraming mga kababalagan dito sa evolution theory. No? At yan ay narinig ko at nabasa ko rin nang tayo ay may nakadebate na atheist. Yan, at then inaral natin, mayroon pala ganung mga iba't ibang theory, ano, ang evolutions. Ay. Kung totoo ang dinosaurs, where did dinosaurs come from? Sabi ng aklat ng itong J. Horner and D. Lisem, copyright 1993, page 18. No? Sabi ng mga evolutionist, dinosaurs first evolved around 265 million years ago, long before man evolved. So, nauna pa sila sa tao ng napakahabang panahon. Yeah. Dito sa Changing an Icon of Evolution,
questioning the age of the earth, ipinakikita rin dito na ang evolutions, yung tungkol sa dinosaurs, ay talagang nag-i-exist. Oh. At ibinibigyan din dito, hindi naman sila umabot ng billion of years, kundi 1,000 lang. Pero ang mahalaga dito, nag-i-exist sila. Okay? Yan. Sabi nung kabila, first evolved around 265 million years. Sabi naman ng iba, the oldest dinosaurs fossils is dated at 228 million years. Iba't iba ang kanilang kartada o nagiging pag-aaral pagdating dito sa dinosaurs. Dito po sa ating the General Conference of Confessing Millerite Adventist na makikita, ito yung ating makikita na ito sa website, how dinosaurs fit in the Bible. In order to open such a discussion, we need first to establish the parameter of when dinosaurs were on the earth. First, we know it had to be after the earth was created. Second, we know it was before Adam was created. Yeah. At sa pagpapatuloy pa, dinosaurs first existed around 6,000 years ago. Kaya ito, debatable ito sa maraming mga napapatuon sa pag-aaral na ito. At maging ang Adventist community ay nagkaroon din ng mga pag-aaral dito kasama ng ating mga Bible scholar at napatunayan po ng ating mga scholars na ang dinosaurs ay talagang nag-exist. Talagang meron talagang mga dinosaurs, mga kapatid. Yan ang ating stand sa ating pananampalataya. Pero, hindi tayo naniniwala doon sa ini-inject ng mga evolutionist na ang dinosaurs ay nabuhay ng billion of years ago. Nabuhay ng million of years ago or 1,000 na matagal silang nabuhay. Hindi naniniwala ang ating pananampalataya rito. At yung term na dinosaurs, ginagamit ng ating denomination as adapted term na iba ang ating konsepto at paniniwala sa dinosaurs na kinamumulatan ng sanlibutan. Ayan ang atin pong drive dito. Kaya yung dinosaurs po na ilagay sa patches o bilang honor sa atin pong pathfindering. Dito sa Genesis chapter 1 verse 20, at sinabi ng Diyos magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Yung mga dambuhala sa dagat, mga dambuhalang nabubuhay sa lupa, dito natin hinango na talagang mayroong nag-exist na mga malalaking hayop. Yung tinerminuhang mga dinosaurs. Pero ang tanong, gaano ba sila kalalaki ayon sa ating pananampalataya? Sila ba ay malalaki katulad ng paniniwala ng mga evolutionist? Yung bang itsurang nakikita natin sa telebisyon, sa mga magazines, yan ba talaga ang itsura ng dinosaurs na pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist? Yan. No? Kaya nga, sabi sa ating The Ministry Magazine, what does the Bible says about dinosaurs? Dinosaurs and the Bible. Yan, ito yung ating continuation ng ating Ministry Magazine. The story of creation in Genesis 1 tell us of God who created sea life as well as bird on the fifth day.
and the rest of the animals on the sixth day. Although reptiles are listed among the animals created, dinosaur are not especially mentioned. Totoo naman yun. Kasi nga, yung term na dinosaur ay adaptation lang na salita na ating ginamit. This should not surprise us because in Moses' day, the author of the book of Genesis, the word dinosaur did not exist. Nor was he under the obligation to especially mention them. He did not mention numerous other groups of animal as well. For example, Genesis does not mention beetles. Genesis does not mention shark. Does not mention starfish, moss, algae, at marami pang iba. Yan. Kaya yung pinagtatalunan na wala tayong dapat ganyang paniniwala kasi hindi naman yan mababasa sa aklat ng Genesis, yung mga salitang yan. No? Bilang depensa ng ating pananampalataya, yung ding salitang shark, beetles, starfish, hindi rin sila mababasa. Pero bakit nag-i-exist sila? Yan. At yung mga nakikita nating mga itsura, mga designs ng mga dinosaurs, yan ba ang itsura ng dinosaur na ating pong pinaniwalaan? Hindi po, mga kapatid. Naniniwala tayo na yung mga itsurang ito ay binuo lamang ng malikhaing isipan. Dahil ang mga nakita na lamang na mga archaeology sa panahong ito ay yun na lamang pong mga fossils na kanilang pinagdugtong-dugtong, na kanilang binuo, ay nakalika sila sa kanilang imahinasyon ng mga iba't ibang uri ng imahe. Yan. Ito ay imagination lamang na mga nabuo ng malikhaing pong isipan. Hindi tayo naniniwala na yan talaga ang eksaktong itsura ng mga dinosaurs. Nang nilikha ang Arko ni Noah, naniniwala ang ating pananampalataya na may mga ginamit ditong mga dambuhalang hayop. Kasama na rito yung pinag-aaralan nating dinosaurs. Pero hindi tayo naniniwala na ganun sila kalalaki. Na hindi tayo naniniwala. Naniniwala lang tayo na sila yung mga dambuhala. Pero yung ipinapakita sa telebisyon, hindi sila ganoon kalalaki. At kasama rin ang ilan sa kanila sa mga nakapasok sa arka. Yan. Kaya sa ating pananampalataya, hindi po tayo naniniwala. Ang illustration nga ng ating pananampalataya, yan, ganito ang itsura. May mga dinosaurs, halimbawa, yung nakikitang pictures, yan. Maliliit lang sila, mga kasilaki sila ng mga elepante, mga giraffe, hindi sila talagang mga giant na kagaya nila King Kong, na kagaya nila Godzilla. Hindi talaga sila ganoon. Okay? So, at itong mga ito, yung mga tinatawag sa science na mga Strophimimus matawag dyan, Yan. Naniniwala tayo na hindi talaga sila malalaki, kundi hindi sila malalaki na kagaya ng nakikita natin sa mga palabas, kundi ang size nila ay mga kasing tataas lang din ng mga ostrich. Yan. At ito yung kanilang mga labi, yung kanilang mga fossils. Ang ginagawa lang ng mga evolutionist, pinapalaki nila yung larawan nito. Yan. Ine-exaggerate nila. Binibigyan nila ng kulay. Pinapabanguhan nila para magkaroon ng interest ang mga tao dito. Pero tayo, sa ating pananampalataya, dahil sa ating ding mga archaeologists at mga tapat na mag-aaral, mga ganito lang ang kanilang mga size. Yan, no? Yan. Yung iba nga, sabi ay
kagaya nitong Kumsog, ano yan? Natos, mahirap banggitin, ano? Mahirap bigkasin. Was no bigger than a rooster. Yan. Pero kabilang sila sa tinatawag na dinosaurs. Yan, doon sa term natin itong ginagamit. Okay? Ito namang pag-aaral na ito, hindi ito ipinipilit sa atin. Ito ay pagbubukas lamang ng ating pong mga isipan. Nasa sa inyo naman ito kung maniniwala o hindi maniniwala. Okay? Pero ang ating pananampalataya sa Adventist, naniniwala tayo na talagang lumitaw ang mga ito. At sa paglitaw nila, napatunayan ng ating pong pag-aaral sa siyensya, sa loob ng pananampalatayang Adventist, na talagang nag-exist sila. Kabilang sila sa mga nilikha ng ating Panginoon. Hindi sila created, hindi sila man-made, hindi sila man-made. Okay? Sila talaga ay nag-exist. Hey. Nang sumapit ang baha, marami sa kanila ang nalunod. Yan. Pagkatapos, nang matapos ang baha, sa kanilang paglabas, ay unti-unti rin silang nawala dahil hinahunting na sila ng mga tao, ginagawa na silang mga pagkain, pinapatay sila ng mga tao hanggang sa naging endangered species sila, hanggang sa sila ay nawala. At may mga tablets na natuklasan, natagpuan ang ating pananampalataya na nakita rin nila sa mga museum. Kung bakit isa sa mga dahilan ay nawala na ang mga ito, kasi yung mga espesyal na mga kawal para magkaroon sila ng mga tungkulin ay binibigyan sila ng pagsubok. Kailangan makapatay sila ng dinosaurs. Yan. Isang karangalan at kabantugan sa kanila kapag sila ay nakapagdala sa kanilang hari o sa kanilang gobernador ng napatay nilang dinosaurs. Yan. Pero take note, hindi po sila ganoong kalalaki katulad ng nakikita natin sa telebisyon. At ito yung mga fossils, nakikita po ninyo ng pinagdugtong-dugtong yung mga fossils, hindi sila ganoon talaga kalalaki. Ayan nakapaikot lamang sa isang tao. Yan. Okay? So, ito ay ilan lamang doon sa mga naging pag-aaral ng ating mga kapatid sa pananampalataya dito po sa Seventh-day Adventist. At isa pa riyan, ipasok ulit natin sa screen. Yan. Isa pa riyan, katulad ng naipakita natin, yung mga nasa telebisyon, ito yung ginagawa nilang panliligaw sa ating mga kabataan ngayon. Iniiba nila ang anyo, ang figura ng mga dinosaurs. Pero totoo na nag-exist sila dahil meron silang may mga labi at sinuri din ito ng ating denominasyon. Yan, ito yung mga labi na dambuhala na halos kasi lalaki ng mga elepante. Ito naman, hindi siya ganun kalaki. Nakita nyo yung palad, Yeah. So, yan yung mga nila, mga nakikita nilang mga labi. Kaya totoo na meron talagang nag-i-exist na mga dinosaurs. Ito pa, yung mahabang na napapanood natin sa telebisyon, hindi talaga sila ganong kalalaki. Yan. Ito yung kanilang mga sungay na sinusukat, ibang-iba sa sukat na makikita natin sa telebisyon. Masyadong exaggerated
yung nasa mga palabas. Oh, yan. Kaya sabi ng ating pananampalataya, talagang nag-exist sila. Okay, yan, makikita na nga ninyo. Ngayon, ang binabatikos kayo sa atin, bakit yung mga nasa museum, bakit malalaki sila? Halimbawa, doon sa British Museum, bakit napakalaki ng mga kalansay ng mga dinosaurs? Yan. Ang sagot ng atin pong pananampalataya nang ito ay sinuri, yung pong nasa British Museum, yung mga nasa iba't ibang mga museum na makikitang mga malalaking dinosaurs, ito ay isa lamang exaggerated na replica. Oh, exaggerated na replica ng tunay na dinosaurs, ng tunay na anyo o tunay na tawag diyan, na sukat ng dinosaurs. Yan, katulad nito, British Museum. Yan. So napakalaki ano, na kanila pong ginawa. Oh. Yan ay isa lamang exaggerated na replica. Yan. Yan, no? So makikita po ninyo, no? Yan, mga nandiyan, exaggerated na replica na lamang po siya. Okay? Na sinasabi nga sa atin, itong katulad nitong itong nasa slides natin. Oh. Yan. Ang laki niya ay kasi laki siya ng ostrich. Oh. Ito namang, asan ba yun? Meron pa dyan, mas malaki pa nga yung rooster. No? Kaya lang, kapag siyempre, exaggerate makakalikom ito ng malaking views. Oh, ng usaping pananalapi. Yeah, kaya gumagawa sila ng mga kababalaghan, no? Yan. Ito, kasi laki lang daw ito ng tandang. So, yeah, kaya dahil dito sa mga exaggerated, ito ba ay isang totoo o isang fiction? Yan tuloy ang lumalabas sa pag-aaral sa dinosaurs. Pero ang atin pong pananampalataya, naniniwala tayo, nag-exist sila. Isang katunayan ng pag-i-exist ng mga ito, kasi kung hindi sila nag-exist, saan galing yung mga anyo ng mga patterning ito? Na kung ito ay sisiyasatin, yung mga formang ito, pagkatapos ng 1400s, yung mga anyo ng mga patterning ito ay nakita rin, no, doon sa mga labi ng mga dinosaurs na parehong-pareho ng kanilang figura. Yan. At yung mga drawing, yung mga coin form, yung mga drawing sa pader ng iba't ibang lugar. Halimbawa, drawing sa Egypt, drawing sa iba't ibang mga lugar na naiukit sa mga bato. Bakit may mga ganitong imahe? Bakit may mga ganitong imahe kung hindi sila nag-exist? Katulad ng mga ito. At nang ito ay sinuri, yung pagkakaukit nito ay hindi inukit sa panahon nating ito. Sapagkat ibang-iba ang kanilang ginamit na pang-ukit na hindi na makikita sa panahon nating ito. Kaya maraming mga archaeologists at mga scientists na nagsasabing talagang nag-exist sila dahil mayroong mga yapak, mayroong mga footprints, mayroong mga, ano pa ba ibang termino sa footprints? Mayroong mga palatandaan. Yan. Mayroong mga ukit kamay na nagpapatunay. Ito pa, katulad ng mga halimbawang ito, yan. So, naimumustra nila, napipicturean nila, yan. At maging sa paghahabi ng mga damit, ng mga tela, ay naroon din ang mga wangis ng pinag-aaralan natin. Yan. Kaya nga lang, itong mga sizes ng mga ito, hindi tayo naniniwala
na katulad ng mga sizes ng mga napapalabas natin, napapanood sa mga pelikulang Jurassic, ano ba yan? Jurassic, o basta ganun. Hindi talaga sila Jurassic ganun. Park. Oo, sa Jurassic Park. Hindi talaga sila ganoon, ano? Ano. Halimbawa, dito pa sa yung Roman mosaic, yung ancient Roman mosaic ng 2nd century. Paano sila nagkaroon ng ganitong idea kung wala silang nakikita talagang ganitong umiiral na hayop? Pagkatapos, dito sa naitayo sa pagitan ng itong lugar na ito, no, yung ancient Bayon Temple sa Cambodia. Yan, naitayo pa between roughly, ayan, no, matagal ng panahon. 1113 AD and 1150 AD. Ay mayroong mga natagpuan sa mga ukit sa kanyang mga dingding. Katulad halimbawa, hindi na makita, no? Ano natin. Yan. Na may mga ganitong itsura. Yan, yung mga designs. Yan, yung mga designs sila. Yan, saan nila ito makukuha na idea? Kung talagang wala silang nakikitang ganyan. Ayan, no? Yan yung mga scientists, yung mga archaeologists, na talagang sila ay nagpa-picture at nakita nila na mayroon talagang mga hayop na nag-exist na mga ganito. Yan. Maliban pa riyan, yung mga bato sa kanila, yan, may mga drawing din na matagal ng panahong umiiral. Saan manggagaling yung mga larawang ito kung wala talaga silang nakikita? Ito yung mga ebidensya di umano na talagang umiiral ang mga ito. Yan. Yung mga binuong mga clay. Yan. Mga clay na binuo bilang palamuti sa kanilang palasyo, sa kanilang mga tahanan, ay makita rin natin yung mga hawig. Yan. So, ganyan po, ipinakikita sa atin ng mga archaeologists ng ating pananampalataya na talagang nag-exist sila. Yan. Kaya nga lang, hindi tayo dapat nadalhin ng paniniwalang ito na sila ay nabuhay ng billion or million of years. Sapagkat ang paniniwala natin, ang ating daigdig, ay binubuo lamang ng 6,000 years. Ano po? Or palabas na ng 6,000 years. Okay? Mula Old and New Testaments. Okay? So, yan yung atin pong paniniwala. Ano? At may mga Bible text din ito na pinaghugutan ng ating pong pananampalataya. Asa na ba yun? Yan. Halimbawa, dito sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Kent, yung Dinosaurs and the Bibles, Creation Science Evangelism, nakita nila na yung terminong behemoth ay ginamit sa Biblia. Tulad ng nabanggit sa atin, meron ito sa Aklat ng Job 40 verse 15. Yan, behemoth, isang wikang Hebreo, na isinasaling dambuhalang behemoth, great beast. At sa Aklat ng Job ay verse 40 verse 16. Natagpuan din nila yung pinakamalaking sukat, pinakamalaking sukat ng dinosaurs. Ay nilarawan sa Job 40 verse 15 hanggang verse 18. Meron pa sa verse 18.
Yan. Naniniwala tayo na may mga maliliit na dinosaurs. Meron din naman talagang mga dambuhala, malalaki, mga lagpas pang tao, mga kasilalaki ng giraffe. No? O mas malaki ng kaunti sa giraffe. Yan. Halimbawa, itong inexaggerate na anyo, no? Yung Diplodocus. Yan. Talagang may mga malalaki ding hayop pero hindi eksakto ang itsura nito. Yan, ito ay bunga na lang ito ng imagination ng mga tao. Yan. Kaya pag binasa niyo yung Home 40, tuloy-tuloy po ninyo, inilalarawan dyan po yung malalaking mga hayop na hindi na natin maisa-isa ngayon dahil wala na tayong oras. Ano? Yan. Ginamit din yung salitang tanim. Yan. Yung tanim. Sa Aramaic ay tanin. Doon sa awit 73 verse 13. Yan. Na ang itsura ay parang buwaya, parang dragon, tinawag na sea monster. Yan. So, ito yung mga paglalarawan na lamang. Ginamit din ng Biblia yung terminong Libyatan. Di ba? Familiar kayo sa Libyatan? Na tumutukoy doon sa, pag tinignan ninyo yung Bible Works version 9, sa crocodile o sa malaking whale. Na inilarawan din ng Biblia. At marami, no? Marami. No, tinawag siyang sea monster o dragon. Kaya nga yung dragon, inilalarawan itong isang ahas, no? Isang malaking ahas. Yeah, serpent. Kaya hindi tayo magtataka bakit ang ating Biblia gumamit din ng mga terminong dragon. At nagalit ang dragon sa babae, sa nalabi. Yan. Kung hindi nag-exist ang mga ito, bakit pati ang Biblia gumagamit ng terminong dragon? Na ito ay makikita sa Job 40 verse 25, yung mga salitang ito. Yan. At siyempre, doon sa aklat din ng Apokalipsis. Okay? So, ito po ay ilan lamang sa ating mailalabas na bahagi ng pag-aaral ngayon, no? Para kahit papaano ay madepensahan natin yung atin pong paniniwala tungkol sa tunay na itsura ng dragong ating pinaniniwalaan at tunay na sukat nito. Okay? At ang ating mga anak, siyempre, i-guide rin natin na hindi sila dapat maniwala sa mga evolutionist, na sila ay nabuhay ay million of years ago. Okay? Any reaction, mga kapatid? Ulitin ko, hindi ko po ito tinalakay para kayo ay pilitin, kundi isa lang eye-opener. Baka ito rin ang daan para mabigyan din ninyo ng pagkakataon pag-aralan ito kasi debatable din po ito. Yan, kaya bagay rin na atin pong natalakay ngayon. Any reaction po, mga kapatid? Basta sa akin, Prof, nag-exist talaga ang dinosaur sa panahon natin ngayon. Marami buhaya, no? Malalaki pa. Oo. May mga dragon din, no? Okay, sa atin pong mga kapatid, baka sabihin ito talaga si Brother Fernando, no? Nagtalakay na naman ng sasakit na naman ang ulo namin ito. Ano lang ito, eye-opener, no? Bird's eye view. Ano pa ba? Hello po. Yes, Pwede po go ba ahead. Yes po. Insight Unica. lang. Yes po. Super po na bless ako sa lesson po na ito dahil
mas mapapaliwanag namin sa mga bata ngayon na talagang meron palang dinosaur kasi sa totoo lang po, totoo po ang inyo pong natalakay na ang karamihan sa Adventista ay hindi naniniwala sa dinosaur. So now, parang nag-exaggerated lang pala yung Opo. mga movie, yung mga lahat na nakikita namin na ganun. Kasi biruin natin. Saka po, also, yung sinabi niyo rin po na, hello? Yes po, hindi ganun. Oh, yes po. Tapos po, naisip ko rin po kanina, oo nga naman, si Eva at Adan nga, ang lalaki dati. Di Oo, ba po? malalaki sila. So, paanong hindi rin kaya ng Panginoon mag-create ng mga malalaking creatures na katulad ng mga ganyan. So, yun nga po, it was a blessed lecture by wisdom of God na i-share namin ngayon sa mga anak namin at sa iba pang mga Adventist siguro. At doon po sa dragon na nakita ko kanina, sa totoo lang po, iniisip ko talaga na yan ay gawa-gawa lang. Pero yung pinakita niyo po kanina from the root word, serpent, sea monster, tas yun po pala talaga. Sabi ko, now I come up na, bakit nga pala nailagay sa Old Testament pa yung dragon kung wala na pala, hindi nag-exist dati. So, totoo pala siya. So, yun lamang po. Insight lang po. Thank you so much and praise God. Thank you sa comments. Anybody? Wala na? So, bilang refleksyon mga kapatid, napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat hindi tayo iniiwan sa mga katanungan tungkol sa kanyang mga nilikha na hindi pinapaalam sa ating propeta o sa kanyang bayan kung ano ang tunay na kahulugan ng mga binabanggit na mga dambuhalang ito. At binibigyan ng linaw sa atin ang pagkakaiba ng evolution na ginawa ng tao at ng tunay na evolusyong nasa Biblia. Magiging maingat lamang tayo sa paggamit nito at nawa itong naging pag-aaral natin, hindi ito ang maging daan para ang ating pananampalataya ay magkahiwa-hiwalay. Tulad na ating sinasabi, hindi natin ito ipinipilit na paniwalaan, kundi isa lamang itong aralin na magbibigay sa atin ng mas malawak pang imahinasyon. Tandaan natin mga kapatid, ang aking subject ay may kinalaman sa apologist, pagiging apologist o apolohiya. Lahat ng maaaring pwedeng maging debate, maging kahinatnan ng mga usaping pangpananampalataya ay dadaan dito sa atin pong subject na ito. Purihin natin ang Panginoon at patuloy niya tayong ginagabayan. Doc Raha, binabalik ko na po sa inyo ang ating mikropono. Siya ko lang umaga. Hanggang 7 ng gabi. Doc Raha, diyan ka pa? Nakamute yata. Parang 7 lang ng gabi yung klase at saka linggo. Nakatulog ata si Doc. Nandito siya, nakamute basta, Retuya, may dinosaur ngayon mga buhay ba? Hintayin lang natin si Dr. Piral sa kanyang last sa series. We'll have a break for 5 minutes at salamatan natin yung special presentation. Hanap ng pison. Ayan, naghanap ng pison. Ayan, si Doc Raha, go ahead. Marami yan sa kainta. For sale. Okay, nandyan na ba si Dr. Piral? Wala pa? Wala pa po, Doc. Tuloy lang po yung tanungan. Si Unica pala. Good afternoon, Doc. May tanong lang ako. Sige po, andyan si Doc Raha. Tungkol po ito sa word na amalgamation, Doc, na isa doon sa ating sa Pathfinder
program na nakaukit doon sa mga patches na iyong dinosaur. So, hindi alam ng mga Pathfinder students na yung isa pala sa mga patches ay may mga malalim na meaning. Ngayon ko palang nalaman na ganun pala. Nag-Pathfinder ka, kapatid? Master Guide, no? Doc. Oo. Ganito yan, minsan kasi, yung mga patches, hindi talaga siya na ituturo ng mga director. Oo. Siyempre, kapag hindi na ituro sa kanila, hindi rin nila ito maituturo. At kapag hindi din nila ito na-research, hindi rin nila maituturo. Kaya maganda rin na bawat patches ng atin pong pathfindering ministry ay aalamin natin kung ano yung mga aral na nakapaloob dito. Kasi hindi yan ilalagay dyan kung hindi yan inaral at bahagi ng ating pananampalataya. Yan nga eh. Nasuot na yung iba tapos hindi alam kung anong meaning. Yun ang mahirap dyan. Oo. Yung patches ng dinosaurs nasa sash mo, di mo naman pala alam. Oo. Pasalamat ako, Doc, na sa programang ito, nalalaman ko na ganito pala. No? So, thank you kayo, Doc, ng informative. Nakadalawang ano tayo ngayon na session, amalgamation at saka yung... Ako din, Doc. May tatanong po ako. Guide ako. Sige, tanong. Yun din, itanong ko sana pero nasagot mo na yung dinosaur sa patches namin kasi master guide ako at saka SYL, Senior Youth Leadership. Dalawa ayun. Oo. May uniform. Maganda talaga tong school natin no? May mga hindi sinasadyang pagkakataon na ano. Oo. Sige, Doc. Salamat po, Doc. Welcome. At salamat tayo dito sa ating Logos, no? Dahil yung mga bagay na dapat nating malaman sa pamamagitan ng ating program dito, nagkakaroon tayo ng karagdagang impormasyon. Hindi po pala totoo, Doc, na na sila ay malalaki. Talagang maliliit lang pala yung mga dinosaurs. Kasi po, meron pong moral lesson din na ina-emphasize dyan sa regarding po dun sa malalaking dinosaurs na yan nung unang panahon na kaya daw po hindi sila nag-exist na ngayon dahil po dahil matatapang silang masyado, they were so talagang sobrang they bite each other. And then, biting each other. Like, as daw po ngayon na as Christians, kung tayo po ay ganun ang mangyayari sa atin na envying each other, biting each other, maaaring tayo ay magkaubusan. Parang ganun din daw po yung moral lesson of stars. Galing ng reflection ni kapatid. Amen. Anong araw daw po kaya ganun, still, napakalalak po nila, di ba? Tapos talagang sobrang tatapang. And then ngayon po, yung moral lesson nga sa atin ngayon, kapanahunan na kung ganun mangyayari sa atin ng mga Kristiyano, we are envying each other, biting each other. So, ang nangyayari po, di po nakalagay po yun sa Timothy po ba yun? Huwag kayong magkakagatan. Opo. At magkakaubusan tayo. So, yun po ang moral lesson doon. So, kung hindi po pala sila nag-exist talaga noon pala, maliit sila, then, lang po pala yun, kumbaga parang, ano po ba yung tawag doon, na inano lang po pala sila, yung parang gawa-gawaan lang. Yung mga nasa TV ngayon. Kasi yung pala, ganon, parang ganon. Tama pala si Rituye, marami pang dinosaur ngayon nangangagat. Opo. Pero mga kapatid, yung mga dinosaurs, dalawa rin sila sa ating pag-aaral. Meron silang may mga vegetarianism sa kanila, meron ding talagang carnitarian. Carnitarian.
Doc, meron po nakita din yung isa pa po na, ewan ko kung naano niyo po ito, nakita po ng kapatid ko, meron daw pong isang parang ano din, ewan kung saan place po yun, na siya po ay nakasubmarine siya. Pero iniingatan niya na pumasok sa isang parang tunnel, isang hole, na makita niya doon, parang mga estatwa yung mga nagiging fossil yung mga tao. Kaya bawal daw pong i-touch. How can you believe Ah, in? Saan po ay, kaya hindi, yung hindi totoo ko kaya? pa ano yon, hindi ko pa siya na, Saan ngayon ko lang siya na ano, meron pala? meron daw pong gano'n na iniingatan niya na maano niya yun, matouch niya at kung hindi magiging parang medusa siya, yung parang Ganon? pag Wala, hindi ko hihila pa yung na ano ano. yan, hindi ko pa Hindi ko na-encounter o na- naaralan. Ngayon ko lang narinig. Sana po, maano niyo yun, maano natin, mapag-aralan din po yun. Bakit meron pa palang gano'n na still nag-exist na gano'n, sunken city, na di po ba kasi nga, iba, gawa ng mga pagbaha-baha, gawa po nung nangyari Oo. noon, Great Deluge, tapos ganun pala na merong isang place na parang magiging, Kababalaghan yun, ano? opo, balikan meron palang gano'n, parang enchanted, Oo. and then magiging bato ka once na na-touch mo. So, Oo. yun lang po. Talaga sa mundo Permission to natin speak, Pastor. Yes, go ahead. For me, ang sa akin, ang impression sa akin ng Holy Spirit, Pastor, is that itong mga dinosaurs, ang laki nila is also based doon sa mga sinaunang tao na ginawa ng Panginoon na Yes. malalaki talaga sila. Ah, And tayo lumiit dahil sa kasalanan. Likewise, ang mga hayop lumiit din. So that's why ang nadidiscover ng mga scientists natin, ng mga fossil, ng mga buto na naiwan, yun ay malalaki talaga. But not as they imagined, itong mga ano natin ngayon na gumagawa ng stories ng mga movies, na ganun talaga itsura nila. They might be as beautiful na ginawa sila ng Panginoon, pero hindi sila yung imaginary nila na ginawa sa mga movies na nakakatakot na mga dinosaurs, na mga naglalaway, yung mga T-Rex, no? cruel talaga sila. Oo, kasi yung maliliit yung mga anak ko, Pastor, nabilan sila namin ng maliliit, yung mga by series na Land Before Time. May mga lesson na napupulot doon na magaganda eh. So, ika nga sabi nyo kanina na ang mga dinosaurs may mga mababait, may mga mababangis. Ganon din naman din ang hayop na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. May mga mababangis, may hindi. Ganon din sa mga pets natin, na mga aso. Meron din yung bigla na lang sila bumabangis dahil sa pinapakain din ng mga amo at saka yung mga attitude din ng amo kung minsan. That's why nagiging mabangis din sila, yung reaction nila. So sa Christian life natin, Pastor, ganon din naman tayo, no? Kung minsan ang attitude natin, depende din sa kapwa natin na mga kasamahan sa church. Minsan pagka yung kapwa natin mabangis, parang ang ating reaction kung minsan nagiging rude din tayo magsalita dahil din sa natatanggap natin. So, siguro, manatili tayong puspos ng banal na espiritu para in our words, in everything that we do, nakikita ang bunga ng banal na espiritu din sa buhay natin. Yan lang po. Amen. Hello Tama po. yun. No? Hello po. Yes, go ahead Hello po. Yes po. Doc, kanina po na-mention yung kaninang exaggerating po, yung exage po. Ang ganda po ng ano ni ma'am, no, ng aking classmate. Parang yung sinasabi niya yung my attitude is based on your attitude, ganyan. But anyway, segue ko lang yon. Yung sa akin po, Doc, na ano ko na, di ba po nakita may mga drawing po doon sa Cambodia na itsura ng mga dinosaur. Sa ating ngayon, sa modern world, di ba naging exaggerated po tayo? Hindi din po kaya, nag-ano lang po, thinking ko lang po ito, hindi din po kaya naging creative sila. Kunyari po ay i-drawing nila yung dinosaur. Dagdagan natin ng ganito, parang mas magandang ilagay ito pagka dinrawing natin itong dinosaur na ganito, itong nakikita natin ngayon. Di po kaya gano'n lang. Nag-iisip lang po ako ng gano'n. Pwede yun. Totoo naman yun. Pwedeng mangyari yun. Kung sa isang
building lang, sa isang lugar lang. Pero kapag ka paulit-ulit nang nakikita yung ganong design sa iba't iba ng mga countries, medyo mag-iisip na rin tayo, mag-iisip ka na rin. Okay, gets ko po. Kumbaga parang hindi lang naman sa isa nakikita kumbaga lahat Oo. nakikita nila. Alright, sige. So meron talaga silang reference na yun yung pinakatotoong itsura. Ayun, Oo. yun lang po. Medyo naglaro lang sa isip ko. Thank you so much. Tama yun eh. Mga scholar tong nandito sa ano eh. Mga estudyante ni Doc Raha eh. Mga ano to eh. Mga theologian to eh. Hello? Dito talaga dapat matuto kang ano eh. Maglikot ng isip eh. Hello, Doc. Yes, kapatid Alberto. Yes, Doc. Mayroon na akong ilalaglag, Doc, tungkol sa Eden, Doc. Ang iyong Eden kasi, Doc, ngayon, wala na. Pero ang alam ko, Doc, nandoon na sa langit yon, dinali na. Yung alin yung? May ano, Bro Alberto, merong tumutunog-tunog. Ano ba yun? Yung Eden, sabi ko. Yan o. Ang Eden, Nasasapawang ka. oh. Doc, yung Eden, ang sabi, di ba, nasaan ngayon ang Eden? Sabi ng mga reaction kanina, binunot daw po ito ng Panginoon. O inalis. Ang alam ko, Doc, na yung Eden nandun na sa langit. Pwede rin. Dinala ng Panginoon ang Eden doon sa langit. Bakit? Dahil doon ang kahoy na naman. Wala, nasasapawan si Bro Albert. Maganda pa naman yung pinipresent. Dinadala niya. Headset. Pakibunot mo yung headset. Tapos ibalik mo uli. Okay, salamat, Doc. Salamat. Yung Eden, Doc, kasi ang alam ko, ayon sa mga leksyon, ito na sa langit. Dinala ng Panginoong Diyos. Oo. Kasi andun yung ano, di ba? Bunga ng ano? Yung kahoy ng buhay. Buhay, nandun yung sa tanaman, di ba? Kaya, ang ginawa niya, dinala na sa langit. Kahit sila, si Ruben magpapatilo. Sir, ano pong talata na ang Eden nandoon sa langit? Hindi, yan sa mga leksyon noon, mga aral na Adventist, mga leksyon ba? Dapat po may talata tayo doon, baka may magtanong sa atin. Basta yun lang ang alam. Opo, kasi yung Eden, nasa yung lilikhain pa lang. Hindi naman dahil tapos na nalikha ng Panginoon ang Eden. Nandun na nga para sa paraiso sa langit, yung Eden. Nasa ikatlong kasi ibabalik daw yun dito sa lupa. O ibabalik, pero doon galing sa langit. Mukhang magandang paksa yan Pwede lang gawing debate yung kay Doc Raha. Ang sabi ng pinadayag, kita affirmative na tsaka negative O kasi i-restore daw po itong lupa natin. Oo nga, i-restore. Pero mayroong mga layman na ayaw maniwala na itong lupa natin ay ito pa rin daw yung bagong langit at bagong lupa. Ayaw nilang maniwala ng ganon kasi ang Diyos daw ay lilikha ng panibago ayon doon sa Isaiah dahil yung dati at ang luma ay nangawala na. Yung sabi ng pinadayag, nakita yung bagong langit, bagong lupa. So yun pong parang mali pong kaisipan na ang langit ay ang Eden ay nandoon sa langit. Dapat may talata po tayo doon. Sa pangalawang Korinto, makikita natin yung sabi ni Pablo. Nandun sa ikatlong langit. Pangalawang Korinto. Ayun, sa ikatlo. Pangalawang Korinto, chapter 12. Pero yung pagkakalam ko kasi,
yung Eden ay i-restore din lang itong lupa natin. Doc Camacho. Babalik dito. Oh, maganda usapan ni Alberto tsaka ni Tokayo Yung sabi ng debate yan Doc Camacho. Hirap po kasi Go ahead. unawain din natin yon talaga kasi maraming nagtatanong tungkol diyan, mga kapatiran na nagtatanong. Marami nga tayong leksyon dumaan Sabi ng leksyon natin na yung Eden ay linalin na doon sa langit. Maaral natin sa leksyon. Kasi doon sa langit 1,000 years daw na magbabakasyon doon yung mga aagawin, yung ililigtas ng Panginoon, at after 1,000 years babalik din daw dito sa lupa. So yung ikalawang resurrection, di ba, yung bababa yung bagong Jerusalem. Gagawa pa ng Panginoon yung bagong dinanandiunan yung Eden. Ang Apocalypse nagsabi doon na bagong langit, bagong lupa mula sa langit. Tima na yan, Tima. Hello, Doc Camacho. Mayroon lang po kayo dadagdag. Yes, go ahead. Doon sa bumabanggit ng pangalan ko, go ahead. Ang naintindihan ko po talaga doon sa tanong kanina, yung location. Hindi po yung pagkuha, kundi kung saan yung location ng Eden. Kasi meron tayong presentation dyan. Meron akong presentation about sa location. Yung ginawa ng Diyos na Eden, parang winidraw niya yon, nawala yon. So yung location lang ang matitrace natin kasi wala na eh. Wala ka na makikitang Eden. So ang location noon, yung sinasabi ng Spirit of Prophecy na i-restore niya yung original. Kung babasahin mo ang mga passages ng Spirit of Prophecy, yung pagkatapos ng 1,000 years, ibababa yung New Jerusalem, the Holy City, doon sa taas ng Jerusalem, doon sa Mount of Olives. Sabi rito, upon the Mount of Olives, the same mount from hence ascending after his resurrection. Pag binasa mo doon, the Garden of Eden, which was taken up after man's transgression. Ibig sabihin, ang location, exact location talaga ng Garden of Eden, nandun sa Mount of Olives, kung saan siya na-resurrect. Doon din ibababa yung New Jerusalem. Sang-ayon po yan sa Great Controversy 6.2 at saka yung Spiritual Gifts Book 3 ng 83 paragraph 2. Marami tayong mabasa na mga passages, kailangan lang ma-provide natin bago natin i-stand. Oo, yung location talaga from Genesis. Marami pa tayong mga evidence or mga pero ang inaano talaga natin dito, yung location, hindi na yung Eden, yung location ba. Pero pagdating ng panahon sa New Earth, ma-restore na talaga yun. Malaman talaga natin yung pinaka katotohanan talaga. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, ayos magandang inyong May I present my thought about the presentation, sir? Yes, go ahead. Okay. It was very interesting presentation. I appreciate it and everyone that contributed. My comment, I mean, it's not a comment, but my personal conviction, comment, I think, is that in these apologetics, it's a new thing to me, and I'm really interested in going through it. My personal conviction is that I must ensure that my outlook and methods in explaining are not to bring division or legalist. Only in the name of Jesus Christ can men be saved according to the Bible. And we all know that it's in Acts 4 verse 12, right? It says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Salvation is not the result of you nor I, our performance. Rather, and this is interesting, it's kind of bringing me,
the light. The performance and influence is and will be the result of salvation in Christ. It is how we allow that person to say, oh yes, this is the truth. I will get it. So to me, the defense that we are putting has to be encouraging, and it's something that, not people saying, oh, they know more about it. No, to me, it's not knowledge. To me, it's about how people see in us that, oh yes, this is the truth. Knowing the places where, Garden of Eden is, it's a nice thing to know to me. But how do we bring that soul back to Jesus is the thing that matters to me. That's just my comment. Thank you. Thank you. Parang nabigla ako ron, nasyak ako ron. Ano, Doc Raha, pag Inglesan, ikaw na bahala, Nosebleed ka, Prof. Thank you, Actually, Sister Caroline. Bay. Caroline is from Ghana, Africa. Okay. So, I'm from Papua New Guinea. Nice to meet you, ma'am. Welcome. But she can understand Tagalog. Yes, I can understand. I'm following. Ay, ganon? Galing, She can only speak a little, but she can understand much in Tagalog. Okay. So thank you very much for your contributions. The conversations were so exciting. Marami po tayong mga nako-contribute at tuloy-tuloy lang po. At saka yung tungkol sa Eden, you read more, no? You read more because and that is an additional knowledge, but it does not necessarily reflect our present experience of salvation. Additional knowledge, maganda po. At saka sa talakayan po sa evolution, mahaba-haba po mga kapatid, no? At maybe in a few weeks from now, we will even be talking about the Sumerians, and we will also be talking about the Book of Enoch, etc. So that we can have a mind so broad that we'll be able to deal on these things. Amen. What is the Book of Enoch talking about? Is it real, or is it a fiction? Or how about the Sumerians? And many more about what happened before the flood and the wars. Are they imaginative? Or we will come to that so that we can have a broad mind. We can have a larger knowledge and be able to deal with many things. As of now,